CDI ni tropa, lumobo, nabuntis. Ayan no, Wave 125 na CDI nagpalit. Palitan po natin yung kanyang CDI ng panglipan 110. Yung po kasi yung angkop na gamitin kaysa gagamit tayo dito ng bali ano ko no problema ini. Kami ninda na yung CDI. Di. Tapos adi lumobo. Amin ni waray na dumarambag ko. Ang gitaod nga di. Yon mga idol, CDI po bago ginamitan po ng Wave 125 na CDI lumobo. No, bakit nga ba lumobo? Pero ito po ay kinonvert po nila sa 4-pin. Ang sabi, sira daw po yung regulator kaya lumobo po yung CDI. Ayan, yun po yung naging dahilan daw kaya lumobo po yung CDI. Well, sa video na ito mga idol, mga tropa, share ko po sa inyo kung ano nga ba yung CDI na mas magandang gamitin pang 4-pin, no? O pang battery operated o pang 4-wire. So check muna natin yung part ng CDI, yung ACC wire. Yun, so napakahina naman po ng kuryente, no? So ibig sabihin walang problema ito, no? Yung kanyang regulator hindi makakapalobo po ng battery o kaya ng CDI. Hindi po siya high voltage, no? Bagkus mahina pa nga yung kuryente, no? Ayan, kaya ang gagawin natin diyan, sinabihan ko yung tropa natin na magpapalit po tayo ng full wave na regulator para mas malakas yung kuryente niya. As ito naman yung kanyang galing, yung tinetest light ko na yan po naman po yung galing ng kanyang stator. So mas malakas po yung kuryente. Yung kanina, ito galing po yan ng ACC wire o galing na po yan ng regulator. Alright, so dahil dito po sa part na ito ng ating katropa ay nagkaroon po siya ng problema. Ayan o, kinikiker namin at biglang may dumulas. Yun, natanggal po yung pagka-weld ng kanyang kicker kasi yung kanyang kicker mga idol ay pina-welding niya na at natanggal, no? Sunod-sunod yung kanyang buenas, lumobo po yung battery tapos natanggal pa dito sa part na ito. Alright, so ang gagawin natin, mapa-weld natin ulit mga katropa. Ayun, so kung mapapansin nyo, buntis talaga yung kanyang CDI. So ayan, bali ganito yung gawin natin mga idol kasi yung harness ng ating katropa ay medyo magulo, no? Di ko may papaliwanag na maayos doon kasi wala na po sa color coding, pinagdugtong-dugtong na po nila yung mga wire at iba na po talaga. Ito para mas madaling masundan mga idol, so gumawa po tayo dito ng drawing. Pasensya na po kayo at ito lang po yung papel na available natin sa ngayon, kaya gagawin ko lang para magawa natin yung video, no? Maayos natin. Okay, so magsisimula tayong i-wire yung stator niya. No, kung napansin nyo, lumobo po yung kanyang CDI. Isa lang po yung paliwanag doon mga idol, hindi po gagana na maayos yung Wave 125 na CDI at gagamitin natin doon po sa Wave, no? Sa Wave na AC type, no? Sasablay po yun mga idol. Yun, so ilang beses na rin po ako nag-assemble yan dito at nagkakaroon ng problema misa sa andar tapos kung lokal-lokal pa yung CDI na gamit natin ay lolobo gaya nung napanood nyo, no? Mas maganda gagamitin doon mga idol ay yung lipan 110 na lang, no, na 4-pin. Okay, so yun po yung ginawa kasi mga idol. Kaya tapos kung napansin nyo yung regulator nya ay napakahina ng kuryente. So ngayon ayusin natin, i-full wave na lang po natin yon. Kasi yung unang sabi nung may-ari nung nagpagawa kaya lumubo yung battery ay yung CDI niya dahil nga po yung regulator daw ay may problema, no? Which is ito, yung regulator daw na stock niya, yung 4-wire, may problema, tumataas daw yung voltahe. Pero nung tinest light naman natin, napanood nyo kanina, na napakahina po ng kuryente nito, kaya full wave natin para gumana po kasi papalitan po natin yung kanyang CDI ng panglipan 110. Yung po kasi yung angkop na gamitin kaysa gagamit tayo dito ng Wave 125. Ayan, comment down below mga idol kung naranasan nyo yung ganitong klaseng sitwasyon, no? Pares lang silang 4-pin pero mas magandang gamitin sa Wave na AC type tapos i-convert natin sa battery operated yung panglipan 110 na CDI. So dito muna tayo sa stator mag-umpisa. Mapapansin nyo sa ating stator mga idol, ayan, lalapit natin. Meron po diyang green. Okay, green. So stator yan, no, yung parang flower na yan, stator yan. So AC type na stator. 5 po yung wire makikita nyo dyan. Yung green, yung blue white,
yung green yung ground. Yung blue na may guhit na white, ito po yung positive ng pulser, mga idol, o yung ating pulser nga pala. Okay, then yung white, ito po yung ating charging. Yung yellow, ito po yung ating light coil. Yung red na may white, ito naman po yung ating AC type ng ating stator. No, ngayon, pag ginagawa natin itong battery operated, kasi nagloloko na po si ating AC type o yung ating primary, kaya tinatanggal natin yung isang linyang ito, no? Dahil tayo ay magba-battery operated o magpo 4 pin, no? Hindi na natin gagamitin yung red wire na ito. So, hindi natin to i-connect sa gagawin natin. Connection papunta dito sa baba, no, mga idol, no? Kaya mabilisang ano lang to, no? Diagram, kasi hindi naman tayo nakapaghanda, no? At biglaan kasi yung pangyayari na ito. Okay. So, yung green, mga idol, i-connect lang natin ito sa green, sa green ng ating harness, no? Ayan, which is yung po yung ground. Ayan. So, ikakabit natin yung green ng ating stator sa ground. Ay, inuulit ko nga pala, mga idol, yung stock na stator ng wave ay hindi po siya naka full wave. Siya po ay naka half wave. No, mga idol, naka half wave po siya. So, tanong doon, pwede ba gamitin yung half wave tapos full wave po yung ating regulator, kasi ito yung gagamitin natin? Pwede naman po, mga idol. Ayan. So, mamaya ko na ipapaliwanag. Okay? So, dito muna tayo balik sa ating stator, no? Okay. So, yung blue naman, ito yung ating pulser. Pulser. Ayan. Pulser po siya, mga idol. Tapos, yung white, siya po yung ating charging. Yung yellow, light coil. Yan, pasensya na kayo sa sulat ko, mga idol. Tapos, AC po si ating red na may guhit na white. So, 4 wire tayo, 4 pin, hindi natin gagamitin. Okay. So, i-connect natin itong blue, mga idol, sa ating CDI. So, ito po yung ating CDI na 4 pin. Dito po sa taas na ito, mga idol, ayan, sa taas na to, ito po yung lock. Okay. So, ganito rin naman yung positioning, no, ng AC type. No, ang pinagkaiba lang, wala po yung block na may guhit na white, na which is yung po yung kill switch pag AC po yung connection, no. Okay. So, sa positioning, ganun pa rin naman, mga idol. So, dito sa part na ito po ay ACC wire, no. Yung ating accessories wire, mga idol, ay lapit natin. Ito po yung ating accessories wire, no. Yung solid block or kulay block ng ating wave. No, pag naka original na linya pa yan, mga idol, yung linya nito ay black na may guhit na white, no, which is ito po yung AC. No, pag magko-convert po tayo, tatanggalin natin yan sa original na linya, which is yung black, red na may guhit na white. Puputulin natin yung linya na yan at ikakabit natin sa solid block. Mga idol, nag-gets nyo ba ako doon? Ayan. Okay. So, yung dito na part na ito, no, yung AC, ikakabit natin dyan, solid block. Yung po yung ating accessories wire. No, yung original na linya, inuulit ko, red yan na may guhit na white na makikita nyo dyan. Pero puputulin nyo yan, ikakabit nyo sa solid na block. Okay? Nakuha? Okay, so next tayo. Dito naman, ignition coil to, mga idol, no? Papunta to sa ating ignition coil, which is ito po yung black siya na may guhit na yellow. Black siya na may yellow. Yan, so black na may yellow, diretso na natin yan, mapunta yan dito sa ating ignition coil, mga idol. Yan. So, yung black yellow ng ating CDI dito sa part na ito, papunta po siya sa ating ignition coil. Ito po yung tension wire, papunta namang spark plug yan, mga idol. Ayan, mapasensya na kayo sa drawing natin, no. Tapos yung isa naman dyan, mga idol, ng ating ignition coil, matik yan, kulay green, ground. Okay? So, ground po yan. Tapos yung isa naman, yun po yung galing ng CDI. Nakuha nyo ba ako, mga idol? Okay.
So, dito naman po sa kabilang side ng ating CDI, dito naman natin makikita yung ground mga idol, which is yung kulay green. Ayan. Tapos mga idol, itong natitirang part dito ng ating CDI, ito po yung lock mga idol ha. Ayan. So, yan na po yung ating pulser na galing po ng ating stator, which is yung blue na may white. Ito po siya. So, ayan mga idol, kino-connect na natin. Ayan, so sana nasundan mga idol, no? Yung blue na may white pulser, dito po yan sa part ng ating CDI, no? So, okay na po yung connection natin dyan sa ating CDI, mga idol, no? Ito po ay 4 pin na mga idol, ha? 4 pin na tayo. Lipan 110 na yung gamit natin dyan. Lipan 110. Kasi iba rin po yung connection, mga idol, pag wave 125, no? Ayan. Pero yung sinasabi ko sa inyo, yung pinaka-match na gamitin dito, yung panglipan 110. Kaysa gagamit po tayo ng Wave 125 na CDI. Okay, sa gumagamit ng Wave 125 na CDI, ayan, comment down below kung ano yung sikreto nyo dyan, no? Okay? Kaya, bakit hindi lumulobo yung ating CDI o di kaya hindi nagloloko yung CDI. Comment down below mga idol. Pero dito ay madalas gamitin natin ay yung pang lipan 110. Okay, so diretso na po tayo dito sa ating regulator kasi na-connect na natin from stator papunta po ng CDI, no? Napaliwanag ko na dyan. Ngayon naman, ang gagawin nyo dyan pag mag-follow wave kayo mga idol, no? Ito yung mahalaga ito mga idol, ha? Pag mag-follow wave kayo, pag gagamit po kayo ng follow wave na regulator, tapos AC po yung ating stator or naka-halfway po yung ating stator, ang gagawin nyo naman dyan mga idol, no? Halimbawa, ito po yung socket. Ayan, halimbawa, ito po yung socket. Tapos, lahat ng mga wire nakapasok dito. Ayan, so yung 5 wire ng ating stator ay nakapasok dito. Si green, si white, si yellow, si red na may white, si blue na may white. Ay dito lahat siya nakasalpak, no? Okay, so papunta yan ng ating stator. Yung kaputol naman dito sa side na ito mga idol, ayan. Okay, papunta naman ito ng harness, papasok ng harness. Yung gagawin natin dyan mga idol, tatanggalin natin dyan yung kulay yellow, no? Ikakat natin yung yellow at saka yung white. Okay. So, mula dito sa part na ito na tinanggal natin yung yellow at saka white, idediretso natin yung yellow at saka white papunta po sa ating regulator. So, si yellow, papunta yan doon sa kulay yellow mga idol ng ating full wave regulator. Ngayon naman si kulay white, magdudugtong po tayo ng wire. Inuulit ko, gagawa tayo ng bagong connection papunta naman doon sa kulay pink mga idol, kulay pink. Ayan, so liliwanagin ko ha kasi mahalagang gawin nyo ito mga idol, no? Kasi yung original na linya ng ating wiring harness ng wave ay yung kulay yellow dyan mga idol. Pag hindi mo yan kinat ay may connection yan papunta po doon sa headlight, no? At papunta po doon sa tail light. Kaya ang gagawin natin, puputulin natin dito sa part na ito ng socket yung yellow o tatanggalin natin sa pagkakasakit yung yellow at saka yung pink. Nakuha nyo ba ako mga idol? Tapos pag natanggal na natin yan, yung wire na papasok doon sa stator na pink at saka yellow ay kukonexyonan natin ng wire papunta sa ating regulator. Ayun. Okay? So ay mga idol, no, at pag nagawa nyo na po yung linya na yon, inuulit ko, gagawa po tayo ng wire, no? Ayan, magpapagapang po tayo ng 2 wire papunta po sa regulator. Okay? Tapos dito naman po sa ating full wave regulator, para ito naman ay hindi overcharge, no? Ayan, para hindi mag-overcharge ay yung kulay black mga idol, no, siguraduhin natin na ito ay napapasukan ng ACC wire, no, ng accessories wire, no. Yung kulay black dyan, ikukunik natin ito sa ACC wire
sa accessories wire. Mahalagang may connect natin yan sa accessories wire. No, by accessories wire ng Honda ay kulay black, no? Yan, color code lang naman yung gagawin nyo dyan. At siguraduhin nyo yung pagkakabitan yung kulay black ay meron po siyang positive. Meron po siyang connection. Kasi pag wala siyang connection, ay mag-overcharge po ang iyong battery o yung kuryente na papasok po sa ating CDI, sa ating harness, no, sa ating mga accessories ay sobra-sobra. Kaya nitong paputukin yung ating mga ilaw, etc. etc. Pag hindi na pasukan po ng accessories yung ating solid block dito sa ating full wave na regulator. Ganun siya kahalaga mga idol, no? Siya yung nagko-control ng voltahe, okay? Then yung red, alam naman natin yung red mga idol, ito ay papunta naman to ng battery, no? Sa papunta yan ng battery. Ayan, tapos may connection yan na papunta po sa ating susi. No, yung kulay red dyan, papunta yan ng battery, no? May connection yan, tapos papunta ng susi. Okay, tapos yung kulay green, alam naman natin yung green, yan po yung ating ground. Okay, so yun po yung ginawa nating wiring connection doon po sa wiring harness ng ating idol, ng ating katropa na dinala na medyo magulo, no? Na lumobo na po yung CDI. So inuulit ko, mas magandang gamitin yung Lipan 110 na CDI na pag magpo 4 pin po kayo ng wave 100, no mga idol, no? Wave 100 o mga Rusi na 100 na wavecom AC2 gagawin yung battery operated sa 4 pin Lipan 110 tayo, mas magandang gamitin. Alright, okay. Say daw. You want to do what? Okay na. Testing. Jesus kaya siya nanalo mo. Butangan ni min sarok. Sarok. Ay mo ko anso ga. Kalau kasi ring burad, lumobo nga ni aro man ay balik lang.Ray. Sino ikonta daw, burad. Ay mo headlight. Usus. Hindi di mo lang ay nagkuha ng headlight. Oh. Aigo. Habusag. Amoy ni headlight. So, pandara daw. Aling na din mga kuwan light. Wala ito. Para mo ba ibutangan tahin switch. Pindot ba? On off switch. Ito tapos didira nagbutangin switch to. Tapos mag-abrit susi. Hindi man kami nilalala kundi yung susi. Dilaw. Try. Abre.